Eto, mga minamahal, makinig kayo. Nagbigay na po ng babala. Nagbigay na po ng warning. Ito nga pong si Coco Pimentel, dito nga sa trap na balak tayong paikutin, hulugin ni Chis Escudero. Actually, magaling din itong si Quezzo eh. Mukhang feeling ko planado na ang lahat. Kasi imagine every time na meron pong kumu-question sa kanya regarding nga po dito sa impeachment, lagi niyang sinasabi, bakit hindi nyo na lang idulog sa Supreme Court? Bakit hindi nyo na lang dalhin yung kaso sa Supreme Court? Bakit hindi nyo na lang tanungin yung Supreme Court? Bakit hindi na lang kayo mag-file sa Supreme Court? Lagi niya yung sinasabi. Like, ako, sabi ko, wow, atapang atao. Pero behind that bars, meron palang trap. Kasi, pag may dumulog, dyan sa Supreme Court, mga minamahal, ibig sabihin, wala na. Matutulog ng mas matagal ang impeachment. Kasi sa Supreme Court, syempre last resort na yan eh. Last court resort na yan yung impeachment. Last court resort na yan yung Supreme Court. Ngayon, kapag idinulog dyan, tapos hindi na yung issue dito yung yung pagnanakaw ni Sara Duterte sa Kabanang Bayan, hindi na impeachment yung issue dito. Ang issue na dito sa Supreme Court is yung idudulog yung legality ng impeachment. Nagigets ninyo mga minamahal? Kung tama ba yung proseso, kung tama ba ito na ipinabalik sa lower chamber, yan yung tatanungin na doon na iikot, mga minamahal, sa legality of impeachment. Hindi na sa totoong impeachment ni VP Sara Duterte tungkol sa katiwalian, pagnanakaw sa Kabanang Bayan, paglulustay sa pera ng mamamayang Pilipino. Hindi na doon nakatuon. Kaya, napansin ko diba? Kaya ko nasabing planado. Imagine nyo, nag-motion si Cayetano. Diba? Hindi kasi umepekto yung motion ni Bato eh. Pero yung kay Cayetano, umepekto. Motion na ibalik saan? Sa House of Representatives. Ngayon na ibinalik, paano ko nasabing plano? Kasi pwedeng magtanong yung mga tao. Diba? Magkakaroon ng mga katanungan, mga huni-huni, diba? Mga question. Wow, katanungan, question. Isa lang naman yun. Na bakit ibinalik? So, ini-insist ni Quezzo na, pag binalik natin dyan, madaming magtatanong. So, possible na mayroong mag-file niyan dito sa Supreme Court. Gets ninyo? Ngayon, buti na lang may Coco Pimentel tayo. Ipinaliwanag niya. No, huwag kayong maniniwala. It's a trap. Talagang game changer itong si Coco Pimentel. Maangas ka, sir. Saludo ako. Kahit nga yung PhilCon, yun din yung naunang statement, pero medyo hindi ako satisfied eh. Dito lang ako naging satisfied sa sinabi ni Coco. Okay, basahin natin. Impeachment court critics told not to go to Supreme Court. It may be a trap. Basahin natin. Although there is now basis to question the decision of the impeachment court before the Supreme Court, Senate Minority Leader Coco Pimentel III said he would not recommend it. Alam nyo, itong si Coco Pimentel, trusted na to. Isa nga itong mga minamahal, diba? Sa mga hindi pumayag na ibalik sa lower chamber ang impeachment ni VP Sara. So ngayon, meron din siyang statement tungkol sa trap, diba? Sa ginugulong niluluto ni Quezzo. And maniniwala ako dito kay Coco Pimentel. Naaamoy niya na si Quezzo eh. Malakas ang pang-amoy ni Coco. Ngayon, sabi niya, he would not recommend it. Hindi niya nire-recommend kasi mas lalong tatagal ang impeachment. Yun yung totoo. As it may be a trap to divert from the main issue against Vice President Sara Duterte. Bakit? Pag nandoon na sa Supreme Court, kagaya nga nasabi ko sa inyo, last court resort yun, yung Supreme Court. Ang idudulog doon is yung questionableng pagbalik ng Article of Impeachment sa House of Representatives. Bali, pag nandoon na sa Supreme Court, yan na lang yung pag-uusapan. Yan yung pagtatalunan. Diba? Yung legality, validity, yan yung mapag-uusapan.
So, bali nakaligtas na si Sara dun. Kasi hindi na matatalakay yung totoong impeachment. Which is yung pagnanakaw, paglulustay ni VP Sara sa kaban ng bayan. I got you, Coco Pimentel. Suportado ako dyan. Walang dudulog sa Supreme Court. Ano yung dapat natin gawin? Kalampagin. Yan, kalampagin natin. Kung kaya pa, kalampagin nating mamamayang Pilipino araw-araw. Kalampagin ang Senado. Diba? Hanggat may pagkakataon, hanggat may pag-asa, hanggat may oras pa, kalampagin. Kaya tingnan yung ginagawa ko. Kinakalampag ko. Kahit man lang sa pagboses ko dito sa maliit na platform natin. Kasi, you know, yung platform natin dito sa YouTube, malaking tulong din ito para mamulat ang mamamayang Pilipino. Diba? Kasi yung Supreme Court, last court na yan eh. Last court resort. Pag dyan idinulog, wala na. Mas lalong maliligtas si Sara. Okay, continue tayo. Once legal cases are filed, your focus shifts those cases. You're no longer focused on the main issue. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Na sinabi ni Coco Pimentel. Kasi pag, you know, nag-file ka ng case, hindi na mapopokus sa totoong issue. Mag-shift na yan. Diba? Hindi na tayo nakatuon sa impeachment. Doon na tayo sa legality ng impeachment. Gets din nyo? Tuloy. Question 100, the Senate Impeachment Court, when it voted 18-5, last June 10 to return to the House of Representatives the article of impeachment against Vice President Sara Duterte without dismissing or nor terminating the case. Pimentel was one of the 5 judges, senador, who voted against it. And I salute for that decision, sir. Yes, there is a basis to question, pero ako mismo, I will advise not to go Supreme Court. Not to go the Supreme Court anymore. While many have openly opposed impeachment court moves, the senator noted that no one has filed the case yet before the High Tribunal. Mabuti na lang, wala pang nagpa-file. Currently, no one has filed yet, so we're not bogged down in the court cases yet. That is why you'll notice there are lawyers and even framers of the Constitution who are very much against the decision, yet they aren't filing because it may even be a trap. O nga, pansin ko, madaming mga lawyer and also mga mambabatas na din. 'Di ba? Puro lang sila pagboboses din. Hindi sila nagpa-file ng reklamo kasi alam din nila at naaamoy din nila na ito ay isang trap maniobra ni Quezon. Diba? Okay, once you file, you get bogged down in the court cases which takes time. Yung time frame kasi ang hinahabol natin dito. Pag na-file yan, matagal ang litisan, aabot ng taon, ligtas si Sara for 1 year. Just preparing and sending out the notice alone could already bring you to July 28, so it might actually be better just to wait. So, okay, wala tayong magagawa. 28. Sona ng presidente. Hire ng new Senate President. Hire ng panibagong House Speaker. So, kung itutuloy sa 20th Congress, aantay tayo. Kahit pinatay na nila dyan sa 19th, even though na hindi pa nag-exist ang 20, antay na lang tayo until July 28. Much better kesa i-file sa Supreme Court na mag-antay tayo ng taon. Gets ninyo? So, July 28 is the opening of the 20th Congress, which is also expected to continue the impeachment proceeding against Duterte. Kasi, di ba yung motion ni Alan Peter Cayetano ibalik sa lower chamber para questionin yung 1-year ban validity and yung kung itutuloy ng 20th Congress. Yun na nga yung punto. Paano itutuloy? Hindi pa nga pumapasok ang 20th Congress. Nahihibang ka ba, Cayetano? Nahihibang ka ba? Ha, Peter? Ha? Tanong lang. Diba? Now, anyway, still Pimentel believe that those who voted to return the article of impeachment to the House of Representatives may have violated their own oath to render an impartial
impartial justice when they sided with one party. Kaya nga dapat kasuhan. Actually, that was a suggested moves ng ilang mga legal expert. Nakasuhan yung mga senador na, nagbalik ng article of impeachment dyan sa lower chamber. At kabilang sa makakasuhan ay si Bato de la Rosa. Dahil talagang harap-harapan na. Bully na yung ginagawa ni Bato. So, he particularly pointed to Senator Bato de la Rosa motion to dismiss the impeachment complaint against Duterte, citing the House possible violation of 1-year ban on filing impeachment complaint. Anyway, mga minamahal, just stick to the topic tayo. Huwag kayong naniniwala, it is just a trap. Openly planted na to ni Quezon. Kaya pansinin ninyo, kung meron man kayong reklamo, why did you, go to the Supreme Court and file the case? Diba? Don't even question us on what happened on the proceeding. Ganyan pa si Quezon. Tangina mo, Quezon, no? Galing na. Yan naman pala, may trap. Munti ka na tayong mahulog doon. Buti na lang, meron tayong Coco Pimentel. Diba, mga minamahal? So, ano na lang yung magagawa dito ng mamamayang Pilipino? Walang iba, kundi kalampagin. Kalampagin natin ang Senado. Yan lang yung magagawa natin. Kasi yung Supreme Court, last court resort na yon. Pag i-final dyan, magwe-wait tayo. Kaya much better na, sige, sa 20th Congress, July 28, opening, SONA ni PBBM, mamimili na speaker and panibagong Senate President. Diba? See? Yun po, mga minamahal. Magaling tong si Quezon. Magaling. Pero kung mauta ka, mas mauta kami. Diba? Hindi mo kami maluloko. Hindi mo maluloko yung taong bayan. Alright. Mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell always for more update. Yan lamang po at ingat, mga kababayan.